Tara, samahan nyo naman kaming i-discover ang Insadong at Myeongdong dito sa South Korea. Day 2 pa rin tayo sa aming Korea trip at ito nga, kakagaling lang namin sa Seoul Station. Napakadaming tao nga sa Seoul Station at hindi na kami nakakain kasi nga lunchtime, kaya siguro dagsayang mga tao. Kaya nagdesisyon na kami na mag-check-in na lang sa aming hotel at dito na lang kami kumain dahil nasa Insadong lang ang aming napakagandang hotel. Paglabas nyo pa lang ng hotel, naku, shopping district na agad. Malapit din lang to sa Seoul Station, 10,500 lang yung Uber namin. May mga dala na rin kasi kaming maleta kaya hindi na namin tinara yung train station. Matandang gutom na nga din ang nararamdaman namin kaya sabi ko sa mag-ama, naku, ibababa lang natin ang ating maleta at kakain muna kami. Wala pang 15 minutes, nandito na kami sa Amid Hotel. Kami sa Amid Hotel. Wow, ganda ng hotel namin. O, diba? Ang ganda. Yung buong street na yan, kapag diniretso nyo yan, yan na yung mga Insadong street na famous for their shopping. At mabubusog talaga, hindi lang yung inyong mata, kundi ang inyong tiyan. Literal na binabalang namin ng mga maleta, hindi mo na kami nag-check-in kasi mga 2 PM pa lang to at 3 PM daw yung check-in time. Alam nyo ba na protected cultural zone itong Insadong? Yes, pinagbabawal ng government ang anumang development para ma-preserve nila yung traditional look ng Insadong area. Galing, no? Dito napakaraming cafes ang makikita nyo, mga art galleries at traditional shops ng hanbok at kung ano-ano. Sakto rin yung punta namin kasi tingnan nyo 2 PM pero hindi mainit tapos super chilly ng weather. Dito hinahanap namin yung nakita ko sa TikTok na napakasarap na kainan, yung parang fall off the bone na beef. Hindi ko alam yung English name pero nakita ko lang yung billboard niya. Habang naghahanap nga ay naku, parang nakalimutan namin yung gutom namin kasi naman ang dami talagang makikita. Maya pa nakita na namin yung restaurant. Ay, pala yung mami ito yun. Ayun na mami! Okay, ito yung hinahanap ko talaga. 18 Insadong. Napakasarap daw ng pagkain. Welcome to Gangnam Myeonak Insadong. This is a renowned Korean restaurant known for its galbi jjim o yung braised beef nila na sinasabi ko nga na fall off the bone. Malaki at maaliwalas ang restaurant nila at buti na lang past 2 PM na kami dumating at hindi masyadong crowded. Sinalubong na agad kami nung nasa counter at binigyan na agad kami ng order slip. Siya rin yung nag-explain sa amin in English kasi sina auntie hindi masyadong nag-i-English, puro pure Korean sila. Hindi na rin kayo pahihirapan ng menu kasi lahat yan signature dish nila at puro tik lang kayo kung anong size ang bet. One thing about Korea na talaga nagustuhan namin, kakaupo pa lang namin, naku, ready na agad ang lahat ng mga condiments. Mega serve na agad sina auntie ng mga kimchi, soups at mga utensils na kakailanganin nyo. Yung tipong pag-upo nyo at nagdalawang isip kayo, wala na kayong choice. Salamat na din kami sa Seoul Station. Ayan. Okay, thank you. Bibi, ikaw magandang sabaw. Bigyan mo kami sa Ay, ganda naman ang servidora namin. Gutom na gutom na. Bagya na yan magsaserve sa amin. Lagi niya nang pinagsaservan. Yun sa Korea, pag umorder kayo ng isang dish, ang daming side dish. Ito yung best seller nila. Ano ito sabaw, Ben? Ito yung restaurant na hinanapan namin. Pinakita agad namin. Ang sinasabi ni Mami. Wow! Thank you. Thank you! Grabe, ang laki. Yeah. Kaya pala sabi niya, huwag daw large. Wow, as in, nagdudrol na ako ng mga moment na to. Grabeng dumating sa amin yung beef na yon. At prior to that, kausap namin yung parang owner ng restaurant. Tapos, umorder kami ng parang large na beef set. Tapos sabi niya, naku, 3 lang kayo, that's too much. Then, original order ko ng parang dumpling nila na ang laki, diba, is 5 pieces. Sabi niya rin, naku, that's too much. Kaya binawasan namin sa 3. Pero naubos namin saktong-sakto talaga na medium set yung beef tapos 3 ng dumpling. Ang galing. Yung they're very honest. Tapos sasabihin talaga sa inyo kung sobra-sobra yung in-order nyo. At buti na lang nakinig kami. Honestly, ito yung pinaka-the best na kinain namin sa Korea. Grabe. Kung meron kaming chance na bumalik ulit, talagang dito kami unang-unang pupunta. Everything that we ordered, grabe ang sarap. Yung beef, ang star of the show talaga.
Winner sa napaka-winner. Kasi tamang-tama yung timpla niya, yung pagka-sweet, yung saltiness, yung spicy, tas napakalambot nung meat na nahuhulog talaga sa bone. Parang ang tagal nilang niluto. Bill reveal, naka 100,000 Korean won mahigit kami. Pero sobrang sulit, sobrang babalikan mo ng paulit-ulit. At dahil busog ang mga nilalang, nako, it's time to explore this beautiful place of Insadong. Pero mukhang totoo talaga yung psychological study na ginawa before, na kapag daw gutom ka, marami kang nabibili. Kung busog ka naman, wala. Okay. So, yan. Window shopping lang ang ginawa ng mga lola. Naming nakita mga homemade cards, mga flowers, mga handbook, at kung ano-ano pa. Malilito rin kayo sa mga kakainan dito kasi tingnan nyo naman, puro mga restaurants. From Insadong, nilakad namin yung buong stretch. Hanggang dito nakapunta kami sa mismong Seoul City Center. Tapos, malapit na rin dito yung Myeongdong. Dito naman, hinahanap namin yung Seoul Tourist Information Center para i-collect yung aming Seoul Discovery Pass. Ang plan ko nga, since pupunta kami sa Gyeongbokgung Palace tomorrow at mag-handbook kami, is mas makakamura kami dun sa Discovery Pass, plus ang dahil pa naming freebies. Kaso, nung dumating na kami doon, nakubos na pala yung 24 hours at 48 hours na lang yung natitira. Okay, nandito na kami sa Seoul Tourist Information Center to buy our Discovery Pass for 24 hours because we're going to the palace na for our handbook photo shoot. At nandito na nga kami sa Seoul Tourist Information Center. Marami rin silang souvenirs dito na pwede nyong bilhin. Ang gaganda pa nga, ang cute. Pero syempre sa Myeongdong kami mamimili. So kumuha na lang kami ng map dito for our reference. Nadaanan pa nga namin itong napakagandang Chongyecheon Stream. Ang ganda oh. Parang ang sarap lang tumambay dito, magmuni-muni. Oy. Tapos enjoyin yung malamig na hangin na humahampas sa mukha mo. Uy, ba't ganito yung mga bulaklak sa Korea? Ang gaganda. Akala ko fake. Tingnan niyo, ang ganda, Diyos ko. Wala ka. Yun, may panira doon sa dulo. Ayan yung maganda na pag naglalakad kayo sa ibang bansa, ang dami nyo talagang napapansin at napupunan nakakaiba. Konting lakad pa nga ay nakita na namin itong Myeongdong Cathedral. At hindi pwedeng hindi nyo siya mapapansin kasi napakaganda ng building niya, ng architecture. Tingnan nyo, oh, wow. Myeongdong Cathedral, officially known as Cathedral Church of the Virgin Mary of Immaculate Conception, is one of the most iconic religious landmarks here in Seoul. It was completed year 1898 with Gothic Revival architecture, and this is the first and oldest Catholic church built in Korea in a Western style. At sa daming baita nga nung aming inakyat, naku, hingal na hingal ang isa dito. Anyari na sa NSG netball player namin. Naku po! Parang senior citizen na naman itong ka-jamming ko. Saktong-sakto yung dating namin kasi 6 PM mayroon palang mass. Although in Korean language, na-translate namin sa Papago para maintindihan rin namin yung gospel. Nasa bucket list talaga namin na sa lahat ng bansang pupuntahan namin, sana makadalaw kami sa mga Catholic churches nila. Thank you, Lord God, for a moment of peace, grace, and gratitude. Katapat na katapat lang ng Myeongdong Cathedral ay ang beauty play. Dito nga ako nagpa-appointment ng aming skin and color analysis. Kaya naman super excited na kami. Kaso 7 PM sila nagko-close at past 6 o'clock na kami nakarating. So wala nang mag-a-assist sa amin at puro interactive na lang daw yung available. So in-avail na rin namin. Grabe, ang laki pala nito oh, at saka may naabutan pa kaming mga customers, and meron din silang little cafe dito. Ang cute. Yung habang nagko-consult kayo tapos nagutom kayo or inanto kayo or ang tagal nung kasama nyo, dito lang kayo tumambay and you're good to go. Okay, discover your skin condition with Luminai, the AI skin assistant. Please stand close to the screen approximately 1.5 to 1 foot away. Start skin diagnosis. Oh my god.
So, ayan na nga ang result. Nako, 47 years old daw ang skin age ko. Pero not bad naman ang skin rating ko, 7 out of 10. Pero yung pores ko, 5 out of 10. Parang yun na yung pinaka-poorest score ko. Then, it will show you some recommendation for your skin at kung ano yung mga dapat yung i-apply para naman mabawasan yung mga problematic areas ninyo. Ano ba yan? Akala ko ganda-ganda ng skin ko, hindi pa pala. Then, dito naman sa section na to, ang color analysis. At dahil closing na nga, naku, wala na nag-assist sa amin. Kaya yan, kanya-kanya na lang kami ni baby. Nag-check kung ano ba talagang bagay sa skin tone namin. Yung sa akin, the lighter, the better. Parang nagkakameron ako ng sarili ko ring light kapag mas light yung kulay. Tingnan nyo, obvious na obvious. Amazing. Tapos marami pang section dito ha, like kung anong bagay sa inyong foundation, anong bagay sa inyong lipstick, pati combination of colors for your OOTD. Ang galing. Sana makabalik kami dito, yung open naman para kumpleto yung aming review. And then, si Tatay Resty naman ang nag-try sa ating skin analysis. Marami palang available na station dito ha. Follow nyo lang yung marking sa floor at yan ang magiging guide nyo ng step-by-step process ng consultation. Ang cool meron pa silang photo zone dito for your Instagram post. Dito naman, tinatry ni baby ang seasonal colors niya. Scan nyo lang yung card, pati yung mukha nyo at chararan, lalabas na ang recommended season colors. Baby nga ay deep winter colors. I would 100% recommend to visit Beauty Play kapag napunta kayo ng Seoul. Kasi ang dami yung pwedeng ma-discover dito. Plus, again, this is free. Wala kayong babayaran. Pero, lagi daw mahaba yung pila dito. So, agahan nyo. Kasi for sure, kulang ang 3 hours nyo dito. Thank you, Beauty Play. And just like that, 7 PM na pala. Nako, sobrang bitin. But thank you, Beauty Play, kasi marami kaming natutunan. Ngayon, paglabas namin, chararan, Myeongdong na mismo. Grabe. Ready na bang makibaka ang inyong mga paa at tikman lahat ng pagkain dito? Tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang mag-ama. Mami, look. Katol ko na candy na. 1.5 lang yan. Bibigyan mga classmates mo, ha? Dapat nga, bibili ako ng pack na yung mga ganun. Oo, bili tayo ng ganon. Since there's no candy never snitch Oh on my God, ang mura nito. 5 lang. Magkano yan sa atin? Ang mahal yan. Iba-iba pang variety, oh. Grabe, ang daming mabibili dito. Ito yung pinakasikat nilang kape sa ano. Pag bumibili sila nito, talagang pakete. Gusto mo din ako na ba? Yeah. I think mapupuno natin yung ano. Ito, magkano to sa atin? Yung favorite mo na... Ito, oh. Bibi, yung mo 6.5 lang, oh. Tapos may samyang. Samyang 6.5 din. Magkano yun sa atin? Ito, oh. Ang mga bibi. Uy, pistachio. Pakita mo kay Tito Joel yan. My first. Kunafers. Ang lamig. Okay, this is Myeongdong at night. Kumain ng kamote, ma'am. Yes. Tignan natin yung kamote nila, tata. Mami, tangulo. Ay, bonsok duk. Ano na? Ay, please, tata. Meron, babe. What's that? Looks nice. Ay, ako. Brandy. Gusto ko yun na. Give me the Manong may cheese. Awak mo na. Ngayon, nasabi ko sa inyo, wala tayong ano dito. Walang credit card dito. Ay nako, umiral na naman ang malaking K dahil nakalimutan niya yung cash. And yes, hindi sila nag-accept ng debit or any credit card. Lahat ay cash lang. Kaya pag wala kang cash, naku, kawawa ka. Nag-try kaming mag-withdraw dito sa bank pero hindi umubra yung aming Singapore cards. Kaya wala kaming choice kundi bumalik sa hotel. Pero napakalapit lang naman, 5,000 Korean won lang. At bumalik din agad kami dahil excited na kaming matry lahat ng mga pagkain dito. At ito nga bumungad
sa amin. Pagbalik namin, ako, buffet. Pero ayun na mag-buffet ngayon dahil itatry namin lahat ng street food dito sa Myeongdong. Okay, go. Guess your... Hindi. Doon ka doon. No. Okay, go bro. Sige. Up. 50. Tatay, go. Hindi. Tatay, go. 100 siya. Oh. Hindi na, Joel, hindi ka siya dyan. Ano yan, pang ilang taon yan? 50 years old? 60 ka na, B? Hindi, 56 ako. Oh, diba? Oh, well, dito ka, guess your health age. Si Tita Joel, 200. Okay, may cash na kami. Kaya naman umpisahan na natin ang food trip. Totoo talaga ang chismis na kapag nandito kayo sa Myeongdong ay nako, malulula kayo sa daming pagkain. At hindi nyo malalaman kung saan kayo mag-uumpisa. Hindi din naman ganun ka-exaggerated yung price niya. May nakita ako mga 3,000 Korean won, 5,000 Korean won. Parang ang pinakamahal na sa mga 10,000. Pero yun yung mga lamb at saka parang beef stick nila. Kaya medyo mahal talaga. May have one? What egg bread, baby? Egg bread? Yeah. One? One man. Okay. Yeah, you try. Okay. I'm gonna try this because I love egg stuff. Eat, mami siya muna. Ito lang. It's sweet. Sweet? The bread is sweet. Oh? Nice. Literal na egg siya. No? It is like Tito's bread lang. Nothing fancy. Mukhang masarap lang yung egg bread kasi parang mainit habang niluluto, tapos parang feeling yung daming cheese at feeling sa loob, pero wali. Parang normal na egg bread lang talaga siya. Tinapay na nilagyan ng egg sa gitna. Abay, nag-uumpisa pa lang kami ng food trip na biglang lumiko siya at ayan, nako, may nakita pala siyang Adidas. 100. May taksipan pa yan. Sinong hindi man lalaki ang matay, 100,000 Korean won lang yung inaawit niya sa akin na Samba Adidas. Sa Singapore, nasa mga $180 yon. Kaso wala siyang size. Wow! Diyan talaga nagkakatotoo yung kasabihang pag hindi ukol, hindi bubukol. Tama ba yun? Kaya, dinaan niya na lang yung frustration niya sa pagkain ulit. At ito, nakita namin yung dumpling. At syempre, ang aming super favorite tteokbokki. At this time, ang matitikman natin, authentic Korean tteokbokki. Ooh, tteokbokki. Try na. Try what you want. No, the one. Dapat may dito yung nakatalikod dito. May magbigay ng comment, ano ga? Hindi mo pwede sa vlog ko. Hindi mo i-imit. It's so spicy. Ako, naanghangan ako dito. May sarap naman, pero medyo matabang. So, 6 out of 10. Pero si Baby, nagustuhan niya, 8 out of 10 daw siya. Miss Priyo. Uy, Baby, go. That's what I just said. Go. Hold mo na. I wanna see how much my lifting. Patay. Ito lang kami tatay kakain ng tteokbokki. Pagbalik mo, ubos na. You know the powder asking me to buy? It's there. It's there. And then may ibang design siya. It's cute design. 12,000 lang. How much did you buy your one? The powder? Dalawang bagay lang ang makakapagpataas ng adrenaline niya ng ganyan. Una, pagkain. Pangalawa, shopping. Biglang napabili nga kami ng tubig kasi saksakan ng anghang yung tteokbokki. Okay, ang anghang ng tteokbokki, guys. Nadaanan nga din namin itong sikat na fashion brand called M Playground. Sabi sa mga review, mura daw ang mga retail items dito. Pero pagtingin ko, parang pinakamura na yung 15,900. So, mga nasa 16 Singapore dollars siya. And alam niyo naman, pagdating sa quality, laging Uniqlo yung baseline ko. So, yeah, wala kaming nabili dito. Then, katabi lang nito yung Mask Story. So, famous din to pagdating sa mga facial mask and skincare. Ang galing dito sa Myeongdong, no? Parang all-in-one na sa isang roof lang. Lakad kayo, may makikita kayo puro pagkain. Lakad ulit kayo, mga damit. Tapos dito naman, puro mga skincare. So, tumingin lang ako, pero hindi naman ako dito bibili kasi nga nakaschedule na kami for Olivia. Paglabas namin, balik na naman sa lafangan. Nakita nga namin tong eye-catching Korea roasted sweet potato na aamoy ko talaga yung pagkabangi niya. Sobrang bango kaya hindi nyo talaga yan mamimiss. It is naturally sweet and creamy kaya naman ang rating ko dito 8 out of 10. Guys, ang sarap nito. Parang may asukal yung loob. Katabi lang nito yung chestnut and ginkgo fruit. So, nabano kami sa ginkgo fruit. First time namin kakain yan. Pero yung chestnut, yan yung kastanya sa atin. Siyempre, yung kastanya, alam na natin yung lasa, 7 out of 10.
Pero yung ginkgo nut, ang taas ng expectation ko dito. Mas bland pa siya sa kastanyas, tapos parang bulak at wala talaga siyang lasa. Naku, waste of money. Okay, next na. This is the Korean traditional fish cake na merong soup. So yan, Diyos ko naman, sana makabawi-bawi naman dito. Katikim na kami dito sa Baguio, talaga nagustuhan namin. Kaya sana masarap ang authentic. Medyo nag-struggle lang ang anak ko dito sa steak kasi tingnan nyo naman, napakahaba. Parang dun pa lang sa steak, 1,000 Korean won na. And yes, it's a winner. Ang sarap ng soup, tamang-tama sa weather. And for just 2,000 won, wow, it's a steal. Hindi ka pa nabubusog? Not yet. Kayo naman. I will tell you when I'm busog na. Gimbap naman yung nagustuhan niyo. Magkano? 6 pieces. 6 pieces lang tayo. Oh, which? Yan, bulgogi. Baby, yan ang bulgogi. Ay, pili ka dun. Fish roll! Fish roll! Pwede mo kita putulin yun. Right, ito yung mga flavors nila. Meron silang flying fish roll, spicy bulgogi, crab sticks, squid. Wala siyang kabubusugan. Mami, you show. Okay. Wow, amazing. This is gimbap. Okay, long way to go. Parang mga kalahati pa lang kami pero gusto na kami. Ito may coconut pa. This is myeongdong at This one is fish roll. So, if you know me very well, you know I love fish roll. Stuck together. It's okay. ew. I like to eat. Comment. It's my favorite so far. Ang lasa. This is sushi. Magkaiba ba yung taste buds ng Gen Z at Gen X? Kasi yung anak ko sarap na sarap, pero ang tinikman ko, walang kalasa-lasa. O baka may na-miss kaming sauce or something dahil wala talaga siyang lasa. Wala na. Sa likod lang ng walang lasang gimbap ay itong another shoe shop and she's trying her luck the second time. Too early to celebrate kasi tuwang-tuwa na siya at may size siya, pero pag sukat niya, ang na-comment niya lang ay, Mommy, it feels different. Ano yun? Nasa Mars ka. Pag sinuswerte nga naman si Mommy, walang gastos for tonight. Sana laging ganyan. At nandito na nga tayo sa pinakamasarap na natikman namin, ang lamb stick. Medyo mahal nga, 10,000 Korean won, pero sulit naman ang bayad. Tinigil muna namin ang food trip kasi nakita na namin tong Olivia. And this was 10:30 PM at 11 PM nga pala ito nagko-close. Pero tingnan nyo, grabe ang daming tao. Mind you, 4 floors tong nasa Myeongdong at lahat ng floors full pack. Pag nagpunta kayo doon sa cashier, parang may artista kasi grabe ang haba ng pila. Pero nag-try pa rin kami, nag-ikot-ikot pa din ako. Halos kompleto talaga ang mga variety dito kaya masarap mamili. Kaso talagang bubunuin mo yung karamihan ng pila sa cashier. Grabe, daming tao. Nakita nyo yun? Diyos ko, dumog talaga ang tao. Kaya sabi ko sa mag-ama, ako may 3 days pa naman tayo, saka na lang ako mag-Oliviang. Sakto, nakita namin tong CU at para ituloy ang aming food trip. Tara at tikman na natin yung trending na banana drink na ihahalo daw sa kape. Tingnan mo yung anak ko, parang mahaba yung tulog. Pero totoo, wala pang tulog yan, mga 6 hours lang. Pero talagang pagdating sa pagkain, bali wala ang antok at puyat. Pati ang pagod. Kaya masarap kasama talaga sa biyahe ang mag-amang yan. Kasi lagi silang on the go at ready sa anumang challenge. Sana kahit uugod-ugod na si Mami, magkakasama pa rin tayong maggala sa mundo. At heto na nga ang banana milk. Pati meron din silang strawberry at classic. So titikman natin yung lahat ngayon. Ito yung tipong pag pumunta ka ng Korea, wag na wag kang uuwi nang hindi mo to natitikman. The hack is imimix natin siya sa ready to drink coffee tapos maraming ice. Syempre hindi pwedeng panulak lang. Number 1 sa wishlist ng aking anak is samyang. Kaya naman hala siya, walang diet. At titikman natin lahat yan. Oh, picture taking naman at saka video taking kasi daw ipopost niya sa kanyang TikTok. Oh, I reckon the thing. Hala, parang nanalo sa toto. Saya yarn, baby. Alam nyo ba kung anong oras na to?
my vlog. This was 12 midnight. At literal na galing pa kami ng Pusan, wala pa kaming pahinga dahil diretso na kami ng Insadong at Myeongdong. Tapos ayan, nag-food trip pa nga sa sea. Minamadali ko na nga sila ng mga oras na to dahil kailangan na naming magpahinga at maaga pa ang aming tour bukas. At dapat kumpleto ang beauty rest kasi naman bukas ang handbook namin and palace tour. Ang tagal naman mag-open itong batang to, excited na akong tumikim. So yung kape is worth 2,800 Korean won at ito namang banana milk is 1,800 Korean won. At yan na nga po, hinahalo na ng barista natin. Good luck naman kung makatulog tayo kasi naman kape ang iniinom at 12 midnight. Inikman muna namin yung banana milk alone at lasa siyang Tokyo banana ng Japan na ginawang milk. Ang galing. At nung kinumbay na namin, doon na nangyari yung magic. Grabe, ang sarap nga naman. Tinalo ang Starbucks coffee. Ilagay mo lang siya sa fancy cup tapos lagyan mo ng ibang branding para taob na yung mga sikat na coffee shops. Abay, akala ko let's call it a night. Hindi pa pala, may samyang pa pala. Eto, alam ko na ang lasa nito kasi may ganyan din sa Singapore. So, hindi na ako nakisawsaw sa kanila. At that time, nagbubook na ako ng Uber namin pabalik ng hotel. Alam nyo ba na lahat ng nakalista ko sa itinerary today ay napuntahan at nagawa namin. Kaya naman, sobrang saya ko. Pero, hindi naman itinerary ko yung masusunod, kundi ang itinerary ng may kapal. Kaya, sobra-sobra pong pasasalamat, Lord God, sa lagi niyang pagbabantay sa amin. Sa panahon at lakas na ipinagkaloob niyo po sa amin para masaksihan ng personal ang iba't ibang kultura at higit sa lahat sa biyaya ng pamilya. Thank you everyone for watching.